Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong dalawang mga aso ni Digong na tumatakbong re-electionist at senator. Ito po ay si Bato at Go, yung Batogo, na kung saan sila po ay nadawit sa revelasyon ng dating PCSO manager at former retired police officer Garma. Okay, so ito po, meron po tayong 4 na article dito at isasama natin dito ang nais gawin, no, o meron pong gustong may panawagan ang current PNP chief Marbil sa mga ex-PNP chiefs. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa premiere, no, at ganun din po sa live streaming. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners, sa mga teachers, at sa mga kaibigan natin dyan, na hindi ko na kayo mabanggit lahat. Kasi pumalo na tayo ng 56,000. Ongoing na tayo sa 57,000 subscribers. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. Maski na mangilan-ngilan lang tayo, hindi tayo katulad ng iba na nasa 100,000 na, kaya wala po tayong bilang sa kanila. Pero kayo, napapansin nyo pa rin si Simply Talkies Vlog, saka yung iba pang mga maliliit na vloggers na tulad ko, no, na doon lang tayo sa issues, sa topic, no, mga usaping politika. Wala pong personalan dito, kundi kung ano ang tama sa Administrasyong Marcos, pupurihin. Kung ano po ang muli, i-call out natin. Okay? So, para maging fair, walang bias. Okay? Pwede po dito ang dilaw, green, at pink. Wag lang magmumura. Wag lang mag-ad hominem. Okay? So, yan po, no? May God bless us all. So, unahin po natin mga kababayan, yung isa na namang pagtatanggol ni Bato sa kanyang sarili. No? Ito po, napakagandang publicity ito kay Bato at Go. Even though this is like a bad publicity, no? Dinawit sila doon sa Quadcom hearing, binabanggit ang pangalan nila. Si Bato, winalwal ni Kerwin. Si Go, sinabit ni Garma, pero still a publicity. Whether good or bad publicity is still publicity for this canines of Duterte, kasi mga re-electionist Kasi kung paulit yung bibig kasi ng mga pangalan nito, lalo na sa mga yung hindi naman gaano nakakabasa ng update ng balita, papasok sa utak nila yan, Bato, Go, Bato, Go, Go, Bato, Go, Bato. Isusulat na nila sa balota yan. Isisirkila na nila yung pangalang Bato at Go. Yung po yan. Kaya dapat as much possible, no, ipangalandakan natin sa ating mga kababayan na wag iboto ang dalawang ito. Nagbutas ng bangko sa Senado noong 18 and 19 Congress, wag nyo nang hayaang ulit magbutas pa ng bangko. Si Bato naghihiring ng walang kakwenta-kwenta, namamanduhan ng mga resource person. O kung ano-anong sarswela ang ginagawa sa Senado, si Bongo wala, epal-epal lang. Di po ba? Now, nung binira siya ni Kerwin, winalwal siya, sabi niya, sasapakin niya si Kerwin. No, sinungaling. Ngayon, nagbigay pa siya ng isa pang insinuation dun sa sinabi ni Kerwin na isang aminadong drug lord. Confessed drug lord sabi niya O dapat nakakulong nga yan pero nakalaya yata Mahina ebidensya hindi natin alam kung anong ginawa niya, no? We don't wanna insinuate anything. Pero sa Manila Bulletin, halatang minemorize. De La Rosa hits Espinosa's claims anew. Ayan na naman tayo. Sabi niya, Kerwin, minemorize mo naman pala Baka meron ka ring spokeswriter. Ano yan? Yung speechwriter, hindi spokeswriter. Speechwriter. Kerwin, ang galing pala magsaulo ng confessed drug lord. Ang galing ba to, no? Nung winalwal ka, sabi mo, susuntukin mo. Ngayon, ang galing mag-memorize. Ito po, ang sabi niya, in the eyes, kay Bato daw, si Kerwin Espinosa's testimony during the marathon hearing of Quadcom
on Friday night appeared rehearse. Ha? Parang practice daw yun. Ni-rehearse niya. May rehearsal eh. Okay? Nagsasalita siya. Halatang mini-memorize niya. Teka muna, paano mo i-memorize yung sinasalita mo? Sabihin mo na lang ba to, halatang memoryado. Tanga-tanga no. Nag-iisip siya habang nagsasalita siya. Alam pa lang hindi mag-isip habang nagsasalita. Ano na lang yon? Mukha kang tanga dun. Kailangan, bago mo i-blurt out o sabihin, pag-isipan mo mabuti, di ba ba to? Tama, mali. Kung pilosopuhin ko nga to siyempre mag-iisip muna ako ng tama. Kung yung sasabihin ko ay hindi ako magkamali. Di ba? RN2 cents, di ba? Dapat mag-isip ka muna bago mo sabihin para hindi lalabas na mukha kang tanga sa sinasabi mo. Hindi spontaneous ba? Oo. Sabi niya, talaga, Kerwin, may sinaulo ka pala Sino ba handler mo? Yan talagang binibira ka ni Bato. Pero ito si Bato, nagpapaano lang to, libreng publicity na to. Libreng campaign yan. Sige, banggitin nyo lang yung pangalan ko kasi ma-hypnotize kayo. Masasaulo nyo, batogan. Pero ako, pangangalandakan ko, huwag nyo na pong iboto si Bato. Huwag nyong iboto si Go. Huwag nyong iboto si Ipe. Huwag nyong iboto si Rebillame. Huwag nyong iboto si Marcoleta. Huwag nyong iboto si Jimmy Bondok. Wala pong magagawa yan. O sino man nadidikit sa PDP, sino mang didikit kay Duterte or kay Boloy, huwag nyo pong iboto. Kasi ang proprotektahan lang yan ay si Duterte, the interest of Duterte. Kaya huwag kayong magpaloko. Eto pa sabi ni Bato, kung talagang siya yon, ikaw yun, personal experience mo yun, totoong mangyari yun spontaneous ka magsalita, siya nag-iisip halatang minimemorize yung sinasabi. Ba't di ka kasi pumunta doon sa Quadcom kaysa ka diyan ka nagdadaldal? Ang tapang-tapang mo sa media pagdating sa Quadcom, tamilmil ka, hindi, parliamentary courtesy. Para malaman nila kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Si Kerwin under oath, ikaw. Hindi ka under oath Diba? Tama, mali. Umaten ka doon, walang parliamentary courtesy. Ganun lang yon. Ito pa sabi niya, tinanong si Bato, as if he thought someone Coach Espinosa. De La Rosa said, ano pa? May insinuation, mga kababayan. Parang si Panelo lang. Pare-pareho po sila ng sinasabi. Diba? Baka mamaya si Go din kasi magbabasa tayo ng article tungkol kay Go. Baka ganun din. May nag-coach, ni-rehearse, minemorize. Pare-pareho Ano ba yon? Mga adjective ba yon? Pare-pareho kayo ng adjective ba? RN2 cents, tama ba? Ni coach, ni rehearse, minemorize, ano ba? Adjective o verb? Sige, tama nyo na lang ako. Mamili kayo. Ang sagot ni Bato, ano pa? Wala naman siyang proof. Therefore, pare-pareho lang sila. Pati yung mga vloggers nilang mga sinungaling. They are creating a narrative, a false narrative. Ang gusto nilang ipaalam na, hindi totoo yan, sinungaling. Ano preba ninyo? Kayo ba naka-oath? Nag-oath ba kayo? Si Garma nag-oath. Si Espinosa, even though a confessed drug lord, nag-oath. Kung may mali siyang sasabihin doon, tinanong siya ni Congressman Luistro, kung may mali siyang sinabi, dapat makontempt siya. Kayo, kaya kayang-kaya nyong sabihin ito kasi hindi kayo naka-oath. Kaya kayang-kaya nyong sabihin ito kasi mga duwag kayo na ayaw nyong pumunta sa Quadcom. Yun lang yun. Sige nga, at pumunta nga kayo. Si Bato nga, sabi niya, si Digong, pupunta daw siya kung educated yung mga questions. Educated naman Ibig sabihin, ikaw lang ang edukado? Gago ka pala, Digong ito pa sabi niya, mag-appear ba yung kung walang nanghikayat dyan na umaten? Syempre merong maghihikayat. Diba? May kumausap sa kanya. Sabi willing ka bang mag-testify, mag-witness? Sabi niya, opo. Masama ba yung Bato? Masama yon. Kasi hindi ikaw. Pero pag si Digong sinabi, Bato, gusto mo bang mag-witness? Opo sir, para sa'yo. Ganon. Diba? Halatang ganon ka din naman. However, De La Rosa said that he's not interested
in pursuing any legal actions against Espinosa. He added that he's hoping the public will not be fooled by this act. Bakit hindi mo subukan magdemanda kay Espinosa? Bakit? Sige nga mga kababayan, bakit hindi siya interesado? Pangalan mo na sinira ni Espinosa eh. Bakit? Sige nga, bakit mga kababayan? Bakit hindi niya kasuhan si Espinosa? Bakit? Kayo na sumagot niyan. Ako may sagot, pero di ko sabihin dahil alam ko na. Kayo, bakit ayaw niyang kasuhan? Ito pa sabi niya, if you go by the records, tignan niyo kung ano yung mga nangyari before, makikita mo kung anong totoong nangyari. Ano nga yung nangyari? Ang record shows 30,000 ang tumumba. Puro kasinungaling yung pinagsasabi niya. Paano mo nasabing kasinungalingan under oath? Kung nagsisinungaling pala siya, dapat pinakontempt na siya ng Quadcom. Hindi po Based on your judgment, sinungaling siya. Ano patunay mo? Asan yung records na sinasabi mo? Tapos ayaw mo siyang idemanda. Na Bismarck na, nadungisan na pangalan mo, napangalanda ka na ikaw ang sumundo sa kanya, ikaw ang nagbanta sa kanya. Ngayon, ba't ayaw mo kasuhan? Kasi bakit? May lalabas mga kababayan Lalabas yung laman ng Pandora's box. Tama, mali. Kaya sabi niya, I will not pursue, hindi ako interesado. Come on, dude. Saka public official ka, wag kang balat sibuyas. Bato, masyado kang iyakin. Labas naman tayo kay Kerwin, punta tayo kay Garma. Nakialam na rin siya kay Garma. Anong sabi dito? Philstar Global. Bato, denies knowledge of drug war reward system. Ang tanong, nabanggit ka ba doon? Nabanggit ka ba? Even though you're the PMP chip, hindi ka pa yata PMP chip that time? Di ba? Hindi ka pa na-i-install? Ano lang sabi niya dito? I have no idea on that. There was none. Sabi niya, wala daw siyang idea kasi hindi ka nga sinama. Si Garma mismo ang kausap ni Digong base kay Garma. Tapos sabi nga ni Digong, kung magagawa daw yung Davao template, wala daw karanasan doon si Garma. Sabi ni Digong, hanapan mo ako diyan sa PMP at dapat INC. Naghanap si Garma. Hindi niya sinabing si Bato dahil baka nga di kanya kilala ito pa sabi ni Bato. I don't know what Garma is saying about a Davao model. I am not close to her. Hindi. Kaya pala Hindi ka close, pero mas close si Garma kay Digong. Tanong nyo pa. I only know her as close to former... tinan mo? As close to former President Duterte. Ano ibig sabihin nun? Mas nakakalapit siya ng mabilisan at madali kay Duterte kaysa sa'yo. Kaya hindi ka sinabihan. So therefore, di rin nagtitiwala sa'yo si Digong. Ito pa sabi niya, hindi naman pala siya included sa affidavit ni Garma. Bakit ka sumasawsaw? Di ba? I am totally innocent of that. But honestly speaking, if you're a policeman, you do not need a reward money to do your job. Really? Hindi po ako naniniwala, Bato. Isa kang sinungaling kasi ang sabi ni Espinedo na isa ring pulis active pa, meron. Di ba? Tama, mali, mga kababayan. Sabi ni Espinedo, tignan nyo. Dito sa Impact Leadership ba ito? Hiramin lang natin yung sa Impact Leadership. Salamat naman po. Ito, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Ano ang sabi ni Garma? This Davao model referred to the involving payment and rewards. Ang sabi ni Espinedo, yung perang nanggagaling sa reward system niyan ay galing sa Pogo Money. Si Bongo, in check. Di ba? Alam niya yung nangyayari dahil pinipid sa kanya ni Leonardo. Pero ikaw ba to? Kumbaga lower rank ka. Even though general ka, tinalo ka ng general dahil even though general ka, tinalo ka ng kolonel. Si kolonel may maibibigay pa kay Digong. Siyempre, masarap yata ang naka-uniforme, di ba?
Ramon Tulfo. Sabi daw ni Digong kay Ramon Tulfo, ang sarap kasi umano ng naka-uniforme. Ay, ano, Diyos ko po, mga kababayan. Ay, nako, Digong. Manyakol talaga si Digong. Tigas etits. Ito naman. Aside kay Bato, may isa pa, yung sparring partner niya, yung inchik, si Bongo. Anong sabi ni Bongo? Manila Bulletin, di ako nakikialam dyan. Bongo denies hand in Duterte's drug war. Maniwala naman ako sa iyo, Mr. Alfred. Nabubulol ako. Mr. Alfred. The greatest butler of Batman. Ito naman si Bongo, the greatest Canaan of Duterte. Anong sabi niya? Senator Bongo said he was never involved in former President Duterte's war on drug. Niwala kami sa iyo. Probably, maybe. Kasi kasama niya yata eh. Barkada mo ba si Michael Yang, Bongo? Bakit ka binanggit ni Garma? Bilang special assistant ng presidente noon, I have no participation whatsoever, directly or indirectly, in the operational requirements of the war on drugs. Really? As stated in the EO, creating my position, my functions are limited to scheduling appointments, presidential engagement. My mandate does not include police operation, kaya hindi ako nakikialam. Hindi po ako naniniwala, Mr. Inchik. Kaya wag ka nang magsinungaling sa amin. Never. Sa itsura mong yan, yung tahimik mo yan, ang tahimik ay deadly. Kaya wag mo kaming gagamitan ng iyong mandato. Yung iba nga diyang mga politiko, ang mandato nila, gumawa ng batas eh. Pero ano ginagawa? Nagtatanim. Nagbibigay ng ayuda. Pa-travel abroad, di ba? So therefore, your mandate goes beyond that. Di ba? Mga kababayan, this freaking Chinese is ridiculous. Asensya naman Bongo, go, inchik ka. Na-xenophobic ako sa mga inchik eh. Lalo na yung nakadikit kay Duterte. Nakaka-xenophobic po mga kababayan. Sige nga. Ano pa ang sabi ni Go dito? Sa reward system daw kasi umukhang siyang sinasabit talaga eh. Yung pagbibigay ng reward. Ito muna yung sabi niya bago tayo pumunta dun sa sinabi niya sa reward. Go dismiss Garma's shocking revelation as clear diversionary tactics. Talagang ang gagaling. Political attack, demolition job. Ito naman, diversionary tactic. To meddle the true issue she is facing, her participation in alleged murder plot. Sabit ka nga eh. Go added that while he's an advocate of truth, he will not allow his name to be disrespected. So what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when Garma came for you? Bongo, Bongo. Ang magandang team song mo, Bongo. What you gonna do? What you gonna do when Garma came for you? Bongo, Bongo. Gagawin mo yung kandidatura mo. Papaten ko yan. Malicious and unsubstantiated statement should have no place in any credible investigation. Really? Demanda mo si Garma. Demanda mo. Si Bato, ayaw niya i-demanda si Kerwin. Ikaw kaya, Bongo? Subukan natin, demanda mo si Garma para magkalabasa na, mabuksan na yung Pandora's box o yung can of worms, di ba? He added that he would strongly encourage the Senate to conduct an impartial... Come on! Bongo! Do you think there will be an impartial investigation on the allegations? Come on! Dapat niya mag-inhibit kayo dyan eh. Kayong mga members ng committee ni Bato. Siya yan eh, sa drugs yan eh. Si Bato nandyan eh. Siya nga yung counterpart dyan ni Ace Barber eh. So, ibig sabihin, gagawa ng investigasyon? Kayo ang sabit? Paano pa kami maniniwala sa inyo? Ang gagawin nyo lang doon sa witness, babarulobarin ninyo, i-intimidate ninyo, di ba? Come on. Kayong dalawa pa ni Bato, hindi marunong magtanong, mga bobo. Di ba? Come on, sukol ka na go eh. Tatawag ka ng impartial. Hindi ako maniwalang maging impartial dyan.
On the other hand, Go emphasized that there was no reward system implemented during the previous administration. O ibig ba sabihin, sinungaling si Espinido? Espinido versus Go. Kay Espinido ako. O, si Go. Wala yan eh. Xenophobic ako sa mga inchik. Di ba? Quote, walang kinalaman ng aking opisina sa operasyon at organisasyon ng kapulisan. Hindi rin ako mismo humahawak ng pera ng opisina ng Pangulo dahil hindi iyang parte ng mga tungkulin ko noon. Maniwala kami sa iyo. Oo. Abogado si Duterte. At prosecutor pa. So what? Ibig ba sabihin, pag lawyer ka na, prosecutor matino ka, malinis ka? Alam na alam mo ang batas at alam na alam mong i-twist ang batas. Come on, Bongo. Ang layo ng sagot mo. Di ba? Paano ka naging senador? Bubu. Sukol kayo. Oo. Wala nang maniniwala sa inyo. Ang naniniwala lang sa inyo, yung mga tangang followers ninyo at baka yung si Xi Jinping. Imbestigahan nyo si Bongo. Lalo na ang citizenship niyan, yung pamilya niyan. Oo, kung maaari lang. Oo, malay nyo. Tama yung sinasabi ni JB Ejercito. Hindi lang si Alice Go. Di ba? Last article natin, mga kababayan. Ang sakit na ng lalamunan ko, Elora. Puro tayo daldal dito. Di ba? Sa Inquirer. Anong sabi dito ni Marbil? Nako, si Marbil mukhang napapagalaw na siya. Hoy, Marbil, linisin mo ang PNP. I-revamp nyo yan. Ipag-resign nyo lahat sila. Dahil wala na pong tiwala sa inyo ang mamayan. You are the #1 crime syndicate. Base po yan kay Joby Espinido. Mismong pulis ang nagsabi. Talagang tiwali kayo. Walang 1% ang matino sa inyo. Tulad ng sinasabi ko, magpupulis ako kasi gusto kong tumulong, magkaroon ng peace and order. No, hindi ako katakutan ng mamayan, magsisilbi ako ng tapat. Nung nakagraduate, napunta sa ganito, nako, ganun din. Naging bulok na kamatis. Kasi paano, yung mga kasamahan, mga bulok, it's whether you or them ang tumumba. Whether yung pamilya mo o sila ang tutumba. So therefore, I better join them. Ganun po yan eh. Kaya dapat i-revamp ito. Yan ang sabi ni Garma. Bakit siya nag-squill? Because of she wants to tell the truth. Pero sila Bongo, ayaw tanggapin ng katotohanan kasi, sangkot sila eh. Tapos gusto pa daw impartial. Come on! Walang impartial kay Bato. Dawit kayo eh. Partial kayo. Digonggong kayo eh. Mga animal pala tong mga to. Yung sarap nyong balawrain eh, no? Anong sabi dito ni Marbil sa Inquirer? XPMP chips. Marami to. Chips. Hindi po yung chips na kinakain. Should clarify the roles in drug war, sabi ni Marbil. Ayan na, nagsalita na ang inyong PMP chief. Former PMP chiefs should clarify their roles in the Duterte administration drug war, sabi ni PMP chief Marbil. He urged the ex-PMP chiefs on Sunday after retired Police Colonel Royina Garma alleged that former Duterte and high-ranking PMP officials during his administration sanctioned covert operation replicating the Davao City model of EJKs on a national scale. Halata namang mag-EJK pa si Digong eh. Bakit? Ano sabi niya? Kayong mga kriminal, lumayas kayo ng Davao o huwag kayong pumunta dito. Otherwise, face is stern consequences. Nagbanta po siya. Na yung mga kriminal na mahuhuli niya sa Davao City, you will not see the light of day. You will not see the sun rising up because it will be dark in where you're gonna be going. Saan yun? Di EJK. Halata naman eh. Alam na alam ni Digong eh. Nagsalita siya. Implementation na lang ang kulang yan. Kaya wag nyong ibotong mayor yan ng Davao City. Maawa naman kayo mga Davaoenyo dyan na taga Davao City. No? Ang sama ng imahe ng city ninyo. Sabi nyo, wala nang spaghetti ware. Ang ganda ng lugar namin. Bakit? Paano nakuha yan? Maganda nga lugar nyo, pero punong-puno naman ng kasamaan, kadiliman ng ano. Ano ang kalaban ng kasamaan? Mio, Maritel, Suset, Elora, Ate Maite, ano ang kalaban ng kasamaan? Sino ang kasamaan? Anong bayan ang punong-puno ng kasamaan? Alam nyo ba? Segue lang tayo. Si Baste, sabi niya, maghanda kayo sa 2028, kami naman ang babawi. Pag kami nakabalik sa power sa 2028, uunahin namin ang Ilocos.
Grabe, dahil daw punong-puno ng droga. Kaya tama mga kababayan eh. Planted yung mga palutang-lutang ng mga shabu daw di umano doon sa baybayin ng Ilocos. Talagang pinapasama nilang Ilocos. Kasi lugar ng presidente. Subukan yung gawin sa mga Ilocano. Ewan ko lang. Matapang ba talaga kayo? O puro daldal lang kayo? Gago pala kayo eh. Binababoy nyo ang Ilocos. Kasi baboy ang city ninyo, no? Kayo, pruwebang-pruweba eh. Baka naman hinagis nyo lang dyan yan eh. Parang yung napapanood ko sa movie ni Tom Cruise noon eh. Nung naging couriers yan eh. Di ba? Pwede naman itapon dun eh. Para pamasamain yung isang lugar. Kayo, huling-huli kayo ni General Torre eh. Di ba? Tapos sabi niya, pag nakabalik kami sa power, you're right. Buti kung makabalik kayo sa power. Unang-una, aalmahan na kayo ng mga dilaw at pink. They will do in their power also for you, Duterte's not to come back to power. Diba? Kayong mga Ilocano, papayag ba kayo lalong nandyan sa norte? Gagawin daw parang Marawi? May quote card po. Ewan ko kung totoo po yung quote card. Pero pag sinabi niya yon, he is just an imbecile. No? Idiot. No? Sabi nga ni Hattori, you can lick my brown starfish. Lick our brown starfish, Baste. Sige, payagan natin gawin yun ni Baste kung sakasakali sa 2028. Bago mo gawin yon, gagawin daw niyang Marawi. Yung Ilocos eh. Di ba? Gago. Utak, kriminal ang puta. Sige, bago mo gawing Marawi yung Ilocos, ilik mo muna lahat ang aming brown starfish. Kupal ka. Ayun, himudin mo yung aming brown starfish. Di ba? Gago eh. Nakakakulo ng dugo. Meron pong quote card na ganun eh. Kung makita ko, isama ko. Di ba? Ewan ko kung totoo yun o hindi ha. Tarantado. Ang sama ng ugali talaga ng taong yan, kupal. Ano ngayon ang sabi dito ni General Marbil ha? Quote, we take these allegations very seriously. We will thoroughly investigate Garma's claim to ensure accountability and transparency within our ranks. He added that the probe is crucial for the PNP to restore the public's trust as it conducts a recalibrated anti-drug campaign aimed at prioritizing human rights. Correct, ginagawa po yan ng Pangulo. Pero si Digong, ano ang sabi niya? Di ba binigyan ko kayo ng video dyan? Sabi niya, kayong mga kriminal, umalis kayo ng Davao City or wag na kayo pumunta dito. Meron dyan Cebu, Metro Manila at kung saan pa. Doon na lang kayo. Pag ako naging mayor, you will face serious consequences o stern consequences. Pagbabanta po yun, mga kababayan. Kaya isipin ninyo, ibang-iba eh. Kung itong Marcos administration, pinaanuhan ng human rights, ng lahat ng kriminal, lahat ng mamayan. Pero si Digong justice in the barrel of a loaded gun. Yun po yan. Marami na naman siguro dyan. Kaya tama si De Lima nun na naimbestigahan niya yung DDS eh. Yung Davao Death Squad. Kaso wala eh. Anong nangyari? Naging presidente si Digong. Ayun, binawian siya. Bawi-bawi lang. Ganun ka-vindictive ang mga Duterte. Kung naagrabyado sila, they will get back at you. Kaya dapat unahan mo. Ganun po yan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.